Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Ka-Eric or Jeffrey Celes, ano? Kasi I think 3 days ago, nag-vlog siya. Sabi niya, I'm living on a jet plane. At pansamantalang lalayo sa Pilipinas. So, ang tanong, nasaan na siya ngayon? Kumusta na siya? Ano na ang kanyang kalagayan? Okay, kanina lang ito, may post si Sas Rugando sa 6 minutes ago. I-share niya may live stream si Ka-Eric. Pinapakinggan ko lang kanina. Kaya lang ngayon, biglang nawala. Subukan natin ha. Ito, sasalita siya. 10 minutes ago. Sana babalik. Wala na, iba nang lumalabas. Ang sinasabi niya kanina, yung live niya na napakinggan ko, hindi siya mag-attend sa TRICOM hearing dahil hindi patas. Ang challenge nga niya sa TRICOM, tanggalin nila yung contempt. Pag walang contempt, mag-attend siya at makipagbalitaktakan, makipagdiskusyon tungkol yung fake news o ano. Yun ang kanyang sinasabi kanina. I think the other day, may narinig din ako, nag-live din siya the other day. Sabi niya na anytime from now, ilalabas na ng Kongreso ang kanyang warrant of arrest. Mayroong article, I think ABS-CBN News. 3 na yung binanggit ngayon na they are at risk of being cited in contempt pag hindi pa rin magpakita sa April 8. Ano ba yan? Kay Eric, Jeffrey Celes, Doc Lorraine Badoy, and Sas Rugando Sasot. Yun na yung 3. And then meron ding 11 na mga vloggers na inisyuhan ng subpoena. Kasi yung mga babae, okay na sila dahil nagpakita na sila. So may panibagong 11, tignan ko ito, nabigyan ng subpoena. Ernesto Abines Jr., yung sa Maisog, Cebu, John Abines. Mary Binag o si Catherine Binag. Kaya lang, nag-react si Cathy Binag. Sabi niya, wala akong natanggap na invitation. So, kung wala siyang natanggap na invitation, anong basihan na isubpoena nila? Glenn Chong. Ito si Attorney Glenn. Alex Distor. Hindi ko kilala itong Alex Distor. Elmer Hugalbot. Ito sa Maisog, Cebu. Magpartner sila, Elmer and Abines. Sila yung nag-organize ng very successful na Mandawi rally nung hindi pa na-aresto si Tatay Digong. Alvin Montero. Hindi ko kilala. Ito, si Agent Jonathan Morales. Vivian Zapata Rodriguez. Hindi ko kilala ito. Darwin Salceda. Hindi ko rin kilala. Ito, si Mr. J. Zonza. Veteran journalist, ano? And then, Kester Ramon Jantan. Ito si Mr. Real Talker. Isang batang-batang vlogger na walang takot na nagpapahayag sa kanyang opinion. So, yun po yung 11 na naisyuhan ng subpoena. Pag hindi sila magpakita sa April 8, ang susunod, warrant of arrest na. But ang pinaka matindi na talagang hahanapin si Doc Lorraine Badoy, Ka-Eric, and Sas Rugando Sasot. Okay. Wala na akong balita kay Doc Lorraine Badoy
anong plano niya, mag-attend ba. But definitely si ka Jeffrey Celes, kay Eric is wala na. Kasi ang desisyon ni ka Eric bakit siya lumayo, meron siyang informasyon na natanggap sa kanyang mga sources sa loob ng Kongreso na pag mahuli na siya is idiretso siyang ikulong sa isang city jail. Nabanggit niya yung Quezon City Jail at ang informante niya nagsabi na delikado ka Eric, lumayas ka na dahil madidisgrasya ka sa loob ng kulungan. I-assassinate daw. Yun ang narinig ko kay Eric nung nag-live siya nung pasakay na siya ng eroplano. I-assassinate para wala nang ano. Kaya kawawa si ka Eric. Sabi naman ni ka Eric na temporary lang ito dahil ang pagkakaalam niya, ang warrant of arrest, ang visa ng warrant of arrest hanggang hanggang term ng 19th Congress. Correct me if I'm wrong, ang term limit ng 19th Congress is June 30. Tama ba? After June 30, wala na ang 19th Congress. So, wala na ring visa yung warrant of arrest na i-issue nila kay Eric. After that, ayan, pwede nang bumalik si Eric sa Pilipinas. Yun yung naintindihan ko sa kanyang mga previous vlog. Kaya ngayon, magpakalayo ako. Sabi niya, malayo. So, kung nasaan yon hindi ko rin alam. Kung within Asia ba, nasa US ba, nasa Europe ba. So, bakit biglang naalis, natanggal yung live ni ka Eric? Ulitin natin ha. Yan o. Ito o. Yan o. Oh, wala. He was indestructible. Anyway, good luck ka Eric. Nasanay naman si ka Eric sa mga ganitong sitwasyon dahil sa tagal niya sa leftist movement, more than 20 years nasanay na talagang ano. So, ang pamilya ang mag-suffer dahil nagkahiwalay. But that's the price of pag ipaglaban mo ang kalayaan, talagang magsasakripisyo talaga. Mga kaibigan, salamat sa inyong pag-subaybay sa ating channel at nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income natin sa channel na ito tinutulong sa Talandig. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para maayos, ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang ilang atop. So, bago nagid kaayo ang ilang atop og nagsakat ko na sa ibabaw kay taas man gud ni nga balay. Silita na sa ubos. Ano? Okay. Karon unsa yung ika-istorya nga bago na kayo mog atop oh? Nawala na tong mga tulungan yung sin. Unsa yung ika-istorya? Unang-una na po salamat mi sa Ginoo na natagaan mi og sin kay makatulong na gyud sa among balay, di na gyud mi matuan kay ang una nga gawon sa among balay ito lang sa among kuan papaga katuluganan kay dili man ang daan ang balay kay puro tulo karon salamat ug sa nagtan-aw sa aning video. Nga kad sa nag-sponsor ani nga gihimo sa Ginoo og kanang elemento para tabang diri sa kalibutan. Sponsor sa kaning sin. Salamat jud kayo. Wala gi sa peke kung wa ni kuan
wa mi na hinabangan dugay-dugay pagid ni mga kuan murag mulata na gid ni. Dugay pagid kayang ba may ra gid ang sildo niya. Ang kinsina karon sa among katrabuhan sa 3,000 ra. Tapos kanang mahal pagid karon kay ang mga palaliton. Sa bukas. Mahal kayo. Wala nang itong budget sa sin. Wala na pang budget. So, salamat kayo sa sin na inyong gihatag. Labi na sa Ginoo. Inyong paabot ni nga mga tao diri sa amo nga gihimong elemento. Nga motabang sa amo mo sulbad sa among kinahanglanon. Salamat jud kayo sa sponsor aning sin. Oo, sige, salamat. Mapuli nga permenti kabaskog. Unya permenti pagka panalanginan sa Ginoo. Oo, sige. Oo, sige, salamat. Sumuna ni ang ilang atop. So, nindot na gid kayo.